nandito na ako sa may cable car na station. So yung binayad ko dun sa Grab is 24,000 BNT yung pamasahe. Or siguro mga sa ano lang yun, 50-60 pesos. Pero ginawa ko na siya yung 30,000. So kung gusto mo makatipid nga dun sa pag-akyat dito, instead na mag-ano ka, monorail, mag-ano ka na lang, cable car. Sorry, mag-grab ka na lang. Scan lang yung code dun sa pinagbilan ko sa club dito sa may ticket checking area. Dito nakapasok na tayo. So siya, Sun World Pansipan Legend. So hanapin lang natin yung cable car area, Sakayan. Ganda oh. Ang clear ng mountain, ang clear ng paligid. Tapos adong maraming tao. Maaga pa kasi, mag-ano pa lang, magna-9 pa lang. So okay. Bago pa sumakay ng cable car, yung mga ganitong activities sila na ginagawa for entertainment. Dito parang tinitling, tapos may mga nagbabato-bato dun sa ayan, kung ano man yan, ni-encourage nila yung mga guests na mag-join sa kanila. Thank you for your loving presence and the wonderful energy you Sundan lang yung mga arrows, yan, may mga signs naman. Tapos bago ka makarating doon, yun nga, meron mga activities na nangyayari, may mga cultural dance. So ito yung Sun World Pansipan Legend. Na marami kang dalang available sa phone or sa kung ano man lang gadgets, kasi maganda yung view, sarap mag-boom. Wala pa tayo dun talaga sa natin, sa destination natin. Ito pa lang to sa station. So yan, ito, pasok na tayo. Dito sa may sakayan na ng cable car, medyo may pila na. Yan. Cable car station. Yan lang ulit yung ticket nyo pa pasok dito sa may ito sakayan. So konti lang naman yung pila. Yan lang. Hindi pa siya ganun karami. So sa'yo na yung cable car. Diyan na. Dahil siguro maaga pa. Yan, more or less mga 30 tao dito sa loob ng cable car.
20 minutes din na biyahe yun sa cable car. So ano naman, relax and maganda yung view. So I think ito na yung umpisa nung pagtapos sa station na to. Doon na sa 600 steps. Depende. May choice ka kung sasakay ka ng monorail paakyat doon sa tuktok sa peak, or lalakad ka papunta doon sa peak. Anyway, meron ding mga dito, kainan. In case na magutom ka, pwede kang kumain bago ka umakyat. Ayan, yung price niya, mga nasa 50,000. Yung mga fast food, 90,000. So, ayan, hanapin ko na yung Tampa exit. So, pag dating dito sa station, sundan lang yung mga signs. Kaya nito, papunta dun sa Summit. Yan. So, loob pa to ng station. So, ito yung pwede hagdan na akyatin. Yan, pwede kang sumakay ng monorail, pero mas okay na umakyat para mas maganda yung experience. At may CR din, so walang dapat ipag-alala pag-akyat dito. Kaya meron kung massage kung napagod ka. So ito. So finally, ito na yung exit. Ayan. So start na yung akyat natin dun sa 600 steps yata yun. Ito yung Sea of Clouds. Kaya pala laging balot ng fog yung sapa eh. Ito ang akyat. Hanggang doon. Ayan, layo-layo pa yan. So, medyo malakas yung hangin dito, kaya mas malamig kumpara sa baba kanina. And ang recommended nga is bagalan lang yung lakad dahil habang tumataas, medyo numinipis yung hangin, then yung oxygen, then yung syempre yung altitude, mga may problema sa puso, yan, tsaka yung mga syempre may mga tugma na. So, kaya mas mabuti yung pahinto-hinto para hindi masyado mabigla yung katawan. Yan. We also recommend stepping carefully on the stone stairs. Iba, kung gustong sumakay ng monorail, bisa kayo dito paakyat dun sa Summit, sumasakay. Tapos aakyat dyan sa Summit. Dito sa part na to medyo patarik na siya. Yan. Dito pa. Malay-layo pa. Yan, kailangan pa ng lakas. Alam mo talaga yung struggle sa pagkakyat kasi iba pa ito talaga. Yan. Maganda ng view. So sulit naman yung binayad sa view and experience.
Yan, nandito na tayo kay Buddha. So almost there. Konti na lang. Kaya naman, actually hindi naman siya sobrang mahirap talaga. Relax lang. Mabagal lang yung pacing ng paglalakad para hindi ka ma-stress, hindi ka mapagod. And ma-enjoy mo yung banda. Medyo mahirap. Medyo mahirap. Medyo nakakapagod yung part na to. Super pataas siya. Pero konti na lang. Ayan na. Ayan, nandito na ako sa summit itong Pansipan. So eto siya, top na siya ng Indochina. So itong Pansipan is may taas na 3,143 meters. Top of Indochina. So yan, ito na yung end ng journey dito sa Pansipan. So enjoy naman, yung pag-akyat kailangan talaga slow lang para hindi ka masyadong mapagod at maganda. And then all in all, sulit naman yung bayad para dun sa cable car lang naman yung binayaran bago yung ticket. At saka sa pababa,
baka grab na lang ulit ako bababa doon sa town, sa Sapa town. So ayan, pababa na and relax na lang dahil hindi naman na masyadong nakakapagod yung pagbaba. Tapos pwede na rin mas mabagal and i-enjoy yung view kasi yung pataas puro kuha ng video, kuha ng photo. So ngayon, ayan, sightseeing na lang tayo. And ito, enjoy ko na lang. So para sa info lang ng pricing itong funicular, yung price niyan paakyat is iba doon sa pababa. Parang yung iba is 150 paakyat, then pababa is 120. So depende, may mga ibang sellers kasi na nagbibigay ng ibang presyo. Yung iba is 170 yung paakyat and then 150 yung pababa. So yun yung price. And then yung monorail naman sa baba, I think nasa 200,000 BNT siya. Ano na yon, round trip na yon. So since ako hindi ko naman in-avail yon dahil pwede rin naman mag-grab na lang papunta doon sa town, packet at saka pabalik, which is nasa actually 24,000 BNT lang yung pamasahe ko nung nag-grab, pero motorbike siya, hindi siya taxi. Yung taxi yata nasa 150 to 100, parang ganun, hindi ko lang sure. So pwede nyo i-check pagka nandito kayo at gagamit kayo ng grab pag i-avoid nyo yung monorail. So ayan lang, additional info lang just in case na gusto nyong magka-idea kung magkano yung presyo ng mga sinasakyan. And then yung sa cable car naman, ang nakuha ko is mga nasa 1,800 yata yon round trip sa sa Globe na ako nag-book kasi mas recommended na mag-book na online kasi minsan mahaba yung pila. Though today hindi naman mahaba yung pila, but anyway easy pa rin na doon na mag-book para mas madali at dire-diretso lang. Yan. So minsan may mga discount pa kasi doon sa sa online. So ayan, nandito ako sa may Ma'am restaurant, coffee shop. Dito dumadaan yung monorail. So pwede kang tumambay dito kung hindi ka pupunta ng Calsipan or hindi ka sasakay. Gusto mo lang siya ma-witness. Yan, order ka ito. Yung ganito nilang french fries siguro mga nasa 60 plus lang yata. Tapos itong coffee, egg coffee nasa 40 plus. So okay na, enjoy mo yung view, enjoy mo yung view. Then abangan natin yung pagdaan ng yan, medyo malabo pero okay naman. Yan, today clear na clear yung araw. So ito yung pinaka landmark dito. Yan, yung Sapa Station kanina. Yan, tapos ito yung pinaka sentro niya. Tapos ayun yung cathedral na ano. Yan, landmark din yan dito. Yan, ganyan yung itsura niya. Maganda, malamig, and simple, malinis. So okay na okay magkano dito, lakad-lakad, relaxing, super nakaka-enjoy din yung pagbabakasyon. Saka maganda dito, mura, hindi siya kasi mahal ng mga ibang lugar na
pinagbabakasyonan. Yung mas mura siya sa sa cost of living sa Pilipinas. So kaya mas okay. So ayan. So kung pupunta kayo, at least meron kayong idea yung sa itsura nito. Ngayon is January, third week ng January, o magpo-fourth week na. Kahapon parang 3 days na ako dito, pang 4th day ko na dito. Puro fog yung 3 araw. Then ngayon lang umaraw ng matagal. So parang hopefully baka maghapon siyang umaaraw. Pero yung ibang part nito nakukulog pa rin ng ng fog. So itong area na to clear siya. So kaya ang ganda. Yan, sarap tumambay and lang. Muni-muni. Yun. Yan, kung makikita nyo yung bundok, yung likod ditong Hotel Sapa Square, yan, parang babalutan na naman siya ng fog. Picture ng town ng Sapa pagka-clear siya, yung may lake. So ibang iba siya pagkapagi, di ba? Ang ganda ng view, do malabo talaga yung tubig niya. Wala makikita, para siyang putik na kulay, black or gray. Wala siyang ganda sa video, pero yun. Anyway, naman siya, relaxing. Tsaka wala namang amoy yung tubig. So, tsaka maganda, sarap maglakad-lakad. Malamig. Yan o, ganda ng view. Pupunta naman ako sa Dimong Homestay. So, pagka magta-taxi ka papunta doon, 200 BND. So, magkano lang ako. Motorbike. Nasa lang siya, 75,000 BND. So, ayan. Yung Grab na motorbike. Pero iba yung dala niyang number na bike. And iba yung sinisigil niya amount. So, pinakancel ko na lang. Nag-rebook ako ng ibang bike. So, baka mas scam ako. Homestay, meron ba silang pa welcome tea, and may pusa silang super cute. Meow. Shh. Meow. Ang cute ng pusa. So ito, talaga siya sa mga palayan. Pagod palayan. Yan, Dimong Homestay. Maganda yung nito, yung review nito sa mga booking platform. So, kaya trinay ko siya. Nalubong pa ako ng dog na mabait. May pusa sila maganda, dog na mabait. Shower you can turn on before 15 or 20 minutes to get hot water. Okay, alright. Yeah. Okay. Thank you. Can later you just take a picture of your passport and send through WhatsApp? Sure. I will send it. Thank you. Alright. In the group, no? Yeah. Alright, thank you. Okay. So guys, ito yung itsura ng room dito sa Dimong. Dimong Homestay. Medyo malayo siya sa Sapa. Mga 30 minutes away sa nag-motorbike ako. So ito siya. So ito mga gamit ko na to na naisampay ko na. Yan.
So meron silang blower dito, meron silang tail flag kasi para tahimik. Yan, gusto nila tahimik. Of course, yung kanilang toothpaste and toothbrush. Yan, meron din dalawang tubig, kahit isa lang yung dumating or isa lang yung tao, dalawang tubig, dalawang tuwalya. Yan. So ito, hindi ko alam kung ano to, lalagyan ba ng marumihan o damit. Meron siyang electric pan. Yan, if ever na siguro pagka tag-araw. And ito yung pinaka table niya, ano siya, piece ng kahoy. Yan, tapos ito yung bed, ang comfy niya. Yan, comforter. Tapos maluwag yung bed, and meron din siya malaking window dun sa bed, kaya paggising mo, yung makikita mo yung kapaligiran. Tapos meron siya ditong heater dahil winter ngayon at umaabot ng less than 10 yung degrees yung yung lamig. Meron silang heater, which is importante. Yung iba kasi, ang tingnan ko na hostel, nagstay ako doon ng 3 araw, wala silang heater. Ang ginagawa nila, yung bed, yun ang pinapainit nila. Meron sila doon na gadget na pampainit ng bed mismo. So ito, heater para sa buong room. Doon sa pinanggalingan ko, yung bed lang yung mainit, then yung buong room sobrang lamig na. Tapos ito, mayroon silang lampshade na aesthetic. Meron silang salamin dito. Yan. Tapos salamin ulit. Meron silang lampshade. Gawa sa kahoy ang bahay. Yan. So ito yung dinner na sinerve nila. Yung gulay is nasa 120 plus 60 yung fried rice. Yan, 120 BND, 120,000. Ito 60,000 BND. Yan, so